Kapag madalang maluto yung mga paborito nating pagkain ay talaga namang nakakamiss. Kaya naman tara at simulan na natin lutuin. So bumili ako kanina ng worth 200 pesos na lomo. Ito yung tenderloin ng baboy at ito yung pinakamalambot na parte ng karne ng baboy. Hiniwa ko nga lang ng manipis at gagawin nga nating bistek Tagalog to. Naghiwa na rin ako ng mga 10 pirasong kalamansi at saka maghihiwa rin tayo dito ng dalawang malaki-laki na sibuyas na pula. Bali, slice lang natin yan ng mga pabilog na ganyan sa nakikita nyo at gagamit din tayo ng mga 5 pirasong butil ng bawang. At ngayon naman, ititimplahan na natin itong ating karne at pipigain na nga natin yung ating mga kalamansi. Sunod naman natin ibubuhos ay yung ating toyo. Siguro mga kalahating cup ng toyo ay pwede na. Ganun lang talaga ang paggawa ng bistek Tagalog. May kalamansi at toyo ka ay malasa na yan. I-marinate lang natin ng sandaling oras at pwede na nga yan lutuin. Ngayon naman ay isasalang na natin yung ating kawali at nilagyan na nga natin ng konting mantika. At ilalagay na nga natin dito yung ating sibuyas na hiniwa-hiwa. Bali, palalabasin lang natin dito yung kaluluwa ng ating sibuyas. At itatabi rin natin ito pagka ito ay naluto na. At doon din sa mismong kawali na ginamit natin, dito na nga natin isasalang yung ating minarinate na karne ng baboy. So ang kailangan natin dito ay mapapula itong ating mga karne. Siguro mga 10 minutong paghahalo-halo natin dito sa karne ay mamumula-mula na yan maya-maya. Kagaya ng inyong nakikita ngayon, ayan at nagbago na nga ang kanyang itsura. Diretso lang natin yung pagluluto at pagka ito ay medyo matutuyo-tuyo na, ito ay nakakahulugan na pwede na nga natin ilagay dito yung ating bawang. So nilalagay natin yung bawang para dito natin gigisahin mismo sa ating pinapulang karne. Pwede rin naman ihalo na natin yung bawang na dinurog doon sa ating pagmamarinate. Pero mas gusto ko kasi yung ginigisa ng bukod yung bawang. Mga ilang segundo lang natin ginigisa yung bawang, tapos nga yan, pagka ganyan na rin yung itsura, pwede na natin ibuhos yung pinagmarinate natin kanina. Bali yan na yung magiging sabaw ng ating nilulutong bistek Tagalog. Huwag nating lalakasan masyado yung apoy at baka matuyo agad. Tapos timplahan na natin ng paminta. Yung depende sa inyo kung gaano karaming paminta gusto nyo. Tapos ako nilalagyan ko pa ng konting oyster sauce, siguro mga 1 kutsara at kalahati. Manamis na miss kasi yung lasa ng oyster sauce kaya gustong gusto yan. Basta nga pag magluluto kayo ng bistek, ang piliin nyo yung lomo o yung tinatawag na pork tenderloin. At sigurado ako gutom ka na at nanonood ka pa rin hanggang ngayon. Baka pwedeng paki-like, follow naman ang ating page at wag mo na rin kalimutan mag-comment kung taga saan ka. At para naman malaman natin kung saan nakarating ang ating video. Happy New Year din sa inyo at maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik. Bago pa nga maubos ng tuluyan yung sarsa ay nilagay ko na nga yung ating nilutong sibuyas na pula. Pagkalagay nga natin ng sibuyas na pula ay konting halo-halo lang para medyo lumasa pa yung ating sibuyas doon sa ating niluluto. Kung mapapansin nyo nga pagka nakakita kayo ng bistek Tagalog sa handaan o kaya naman sa mga tindahan ng ulam, yung nakalagay na sibuyas na pula sa ibabaw ay hilaw pa. Maganda rin kasing tingnan pagka buhay na buhay yung garnish natin sa ating mga nilulutong ulam. Nakakatakam tingnan. At habang nagpe-plating nga ako dito, I hope naligtas kayong lahat nitong nagdaang New Year at sana nga ay walang naputukan o nasugatan sa inyo. Sana nga ay lagi tayong masaya ngayong taon na to at naway gabayan tayo ng ating Panginoon sa araw-araw nating buhay. Maraming salamat.